Ilan sa mga paaralan sa San Juan City nagkaroon ng adjustment upang makaiwas sa matinding init. Ilang mga eskwelahan muling nagsuspinde ng face-to-face classes ngayong araw dahil sa inaasahang mainit na temperatura. Umano'y 200 million pesos na halaga ng kontrata na nakuha sa PCSO fake news ayon kay Presidential Communications Office Secretary Jay Ruiz. Relieving order laban kay Police Colonel Elmer Ragay bilang direktor ng PNP Anti-Kidnapping Group. Binawi na. Desisyon sa inihaing disqualification case laban sa pamilya Tulfo, inaasahang ilalabas ngayong araw ng Commission on Elections. At military aid ng Estados Unidos sa Ukraine ipinahinto ni US President Donald Trump ayon sa White House official. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, March 4, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Sinimulan nang ipatupad ngayong araw ang bagong schedule sa lahat ng pampublikong paaralan at child development centers sa lungsod ng San Juan. Ayon sa panuntunan na ibinaba ng pamahalaang lungsod, mas pinaikli na ang oras ng pasok ng mga mag-aaral simula ngayong araw. Mula sa San Juan City, alamin natin ang detalye kay Jed Naresina live. Jed, ano yung ginawang adjustment sa klase ng mga estudyante dyan sa San Juan City? Magandang tanghali, Ella. Mas pinaaga o pinaikli nga yung oras ng pasok ng mga mag-aaral dito sa San Juan City. Kaya alas 10 pa lang ng umaga ay naglabasan na o nagsimula ng mag-uwian yung mga estudyanteng pumasok para sa pang-umagang klase. Nagbaba ng executive order si San Juan City Mayor Francis Zamora na i-adjust ang oras ng pasok sa pampublikong paaralan at City Development Center sa lungsod. Alas 6 pa lang ng umaga ay nagsimula ang klase ng mga estudyante rito sa San Juan City ngayong araw. Epektibo na ang ibinabang Executive Order number FMZ 193 ni Mayor Zamora na layong mapanatiling ligtas sa mga mag-aaral mula sa tindi ng init ng panahon. Ayon sa panuntunan, magsisimula ang morning classes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga, habang ang afternoon classes naman ay magsisimula ng alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ayon sa principal ng San Juan Elementary School, beneficial para sa mga mag-aaral at guro ang ganitong adjustment sa pasok dahil na rin sa nararanasang matinding init ng panahon. Pagdating ng 11 to 12, super na talaga yung init eh. So makikita mo sa mga bata, uneasy na sila sa mga classrooms. Alam mo naman sa public school, hindi naman kami air condition, di ba? So mga ceiling fans and gumagana lang. So talagang makikita mong pati teachers, actually may mga teachers kaming na high blood, no? Dahil sa sobrang init. So siguro maganda na rin yung action na yun na ginawa ng local government para nga din sa safety ng mga bata. Sa kabila ng pinaikling oras ng pasok, tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na patuloy pa ring makakatanggap ng supplemental academic activities ang mga mag-aaral upang maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa kanilang mga tahanan.
Samantala, para sa mga pribadong paaralan, kolehiyo at universidad sa lungsod ng San Juan, ipinauubaya ng pamahalaang lungsod sa kanilang administrasyon ng desisyon kung magpapatupad din ng parehong sistema. Gayunman, mariing hinihikayat ang mga ito na sundin ang inilabas na national o localized suspension para sa kaligtasan ng mga estudyante, guro at iba pang school personnel. Ela, ngayong mag-aalas 12 ng tanghali, ramdam na natin yung init dito sa kinatatayuan namin at dito nga rin yung labasan ng mga estudyante mula sa San Juan Elementary School. Kaya doon sa mga nakausap nating magulang at guro, mabuti na pinaaga o ginawang alas 10 ng umaga yung uwian ng mga pang-umagang klase dahil mahirap na para sa mga bata yung ma-experience yung matinding init ng panahon. Ayan muna update mula rito sa San Juan City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Jed Naresina. Tiniyak ng PBBM administration na handa ang pamahalaan sa inaasahang epekto sa ekonomiya ng pagpasok ng panahon ng tag-init sa bansa. Ayon sa Malacanang, laging nakahanda ang gobyerno sa posibleng maging epekto ng tag-init lalo na sa ating ekonomiya. Nagbigay na rin nila ng babala ang Department of Health sa publiko na mag-ingat sa posibleng epekto sa kalusugan ngayong nagsisimula ng maramdaman ang mainit na temperatura sa bansa. Kung ito po talaga ay nakikita po, nababanag po ang matinding epekto po, kikilos po talaga agad ang ahensya para po matugunan kung ano man ang magiging problema sa mga susunod ng araw ng itong napakatinding init na nararamdaman natin. Posible pa rin makaranas ng malalakas na buhos ng ulan ng ilang bahagi ng bansa dahil umiiral pa rin ang La Nina alert. Ito ay sa kabila ng inaasahang pagtatapos ng amihan season sa kalagitnaan ng Marso at ang pagpasok naman ng dry season. Narito ang report ni Benedict Samson. Hindi pa opisyal dinedeklara ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang panahon ng tag-init. Sa inilabas na anunsyo ng PAGASA, umiiral pa rin ang La Nina alert mula Enero hanggang Marso ngayong taon. Ayon kay Analisa Solis, Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, dahil sa La Nina, may posibilidad pa rin na may maranasang malalakas na buhos ng ulan sa ilang bahagi ng bansa, sa kabila naman ng inaasahang pagpasok ng dry season. So sa ngayon, since meron pa rin tayong La Nina alert, nandun pa rin yung mataas na posibilidad na pagkakaroon ng matataas na ulan sa mga ibang lugar. So hindi man dito sa Metro Manila, mostly diyan po sa mga naaapektuhan ng tinatawag na shear line at saka yung mga frontal system and low pressure area kung may mga possible. Ngayong buwan din ay unti-unti nang nararanasan ang pagtaas ng heat index o alinsangan na nararamdaman sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon naman kay Joribel Masalyo mula sa Impact Assessment and Application Section ng PAGASA, hindi naman masyadong makakaapekto ang La Nina sa pagbaba ng heat index. So, La Nina and heat index, hindi naman ganun yung correlation nila. Hindi siya ganun totally maapektuhan na porke La Nina ngayon ay baka mas mababa ang heat index kesa nung last year kasi El Nino. So, these are mga ongoing research pa, no? Nilinaw naman ng PAGASA na kahit unti-unti nang nararamdaman sa ngayon ang pagtaas ng heat index, hindi naman nangangahulugan na umpisa na rin ito ng panahon ng tag-init. Tinitingnan din kasi natin yung wind direction. Kung nandyan pa yung amihan, so meron pang northeasterly wind component yung ating hangin. So hindi pa rin natin masasabi na eto na talaga yung tinatawag nating tag-init. So may mga nakakaranas ng matataas ang alinsangan pero hindi pa widespread or yung kabuuan ng ating bansa. Mostly ang makakaranas nito sa ngayon. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ngayong nagsisimula ng maramdaman ang mainit na panahon kung saan nag-umpisa na ring maitala ang danger level ng heat index sa ilang mga lugar sa bansa, ating alamin ano-ano nga ba ang mga dapat na gawin upang makaiwas sa sakit ngayong mainit ang panahon. Narito ang report ni Lizelle Nael. 46 po kasi ang heat index. Opo, sobrang ramdam na. So, mapapatubig ka na lang.
Sobrang init mo. Matinding init. Ito ang naranasan ngayong araw ng ating mga kababayan, partikular na sa Metro Manila at Pampanga, kung saan pumalo sa 46 degrees Celsius ang heat index. Nasa 45 degrees Celsius naman ang naramdamang init sa Nueva Ecija. Bunsod nito, nagpaalala ang kagawaran ng kalusugan laban sa mga sakit na may kaugnayan sa mataas na heat index. Ang sobrang mainit na panahon ay maaaring mauwi sa heat cramps o pamumulikat dahil sa init at heat exhaustion o pagkahapo. Ilan sa mga sintomas nito ay pagkapagod, pagkahilo, sakit ng ulo at pagsusuka. Ang matagal na pagkakalantad sa init ay nagpapataas ang posibilidad ng heat stroke na maaaring ikamatay kung hindi maagapan. Ano-ano nga ba ang dapat gawing paunang lunas sa may sintomas ng ganitong sakit? Ilipat ang tao sa isang malilim at malamig na lugar at ayusin ang ventilasyon. Kung ang pasyente ay may malay, hikayating uminom ng tubig o oral rehydration solution. Kung walang malay ay pahigain ang pasyente. I-check ang airway, breathing at circulation. Kung maayos ang paghinga at circulation, i-elevate ang paa nito. Dapat tiyaking nahahanginan ng pasyente, kaya mas maigi na ito ay paypayan. Maglagay ng ice pack, malamig na tubig o malamig na basang tela sa balat, lalo na sa leeg, kilikili at singit. Makipag-ugnayan sa emergency services o dalhin kaagad ang pasyente sa ospital. Pinapayuhan ang mamamayan na regular na subaybayan ang mga ulat mula sa Pag-asa. Gumawa ng mga hakbang sa pag-iwas laban sa mga sakit na ito, kabilang ang pag-inom ng maraming tubig, pag-iwas sa iced tea, soda, kape o mga inuming may alkohol. Iwasang lumantad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Gumamit ng proteksyon sa araw tulad ng mga sombrero, payong at sunblock, at magsuot ng maluwag na damit. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinikayat ni House Committee on Agriculture and Food Chairperson Quezon 1st District Representative Wilfredo Enverga ang pamahalaan na paigtingin ang monitoring sa presyo ng bigas. Ito ay bago ang pagsisimula ng palay harvest season ngayong buwan ng Marso hanggang sa Mayo. At para sa detalye, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, may partikular na suhestyon ba ang kongresista sa dapat gawin ng Department of Agriculture kaugnay ng presyo ng bigas? Ella, ngayong paparating na uli ang harvest season ng palay, nanawagan si Quezon 1st District Representative Wilfredo Enverga, ang chairperson ng House Committee on Agriculture and Food sa Department of Agriculture, gayon din sa National Food Authority na paigtingin ang monitoring at ang bahagi nito sa usapin ng price stabilization. Ayon sa kongresista, kailangan tiyaking patas ang kita ng mga magsasaka habang abot kaya ang presyo para sa mga mamimili. Noong nakalipas anyang harvest seasons, particular na mula September hanggang October 2024, napilitan umano ang mga magsasakang ipagbili ang kanilang palay ng 14 to 18 pesos per kilogram. Kung wala naman anyang mas maigpit na enforcement, posibleng mananamantala na naman ang mga walang konsensyang traders. Suhestyon pa nito, bilhin ng NFA ang nasa 20% ng lokal na produksyon ng palay para ma-secure ang patas na presyo para sa mga magsasaka. Sa pamamagitan nito, hindi anya madaling madidiktahan ng traders ang presyo sa pamilihan at kapag may kompetisyon sa pagbili, sigurado ang kita ng mga magsasaka. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. 19 na container ban ang ininspeksyon ng Bureau of Customs at Department of Agriculture kahapon. Sa resulta ng inspeksyon, tone-toneladang frozen mackerel na pawang mga smuggled ang nadiskubre ng mga otoridad. Ang detalye sa ulat ni Mia Alonzo.
Frozen mackerel at galunggong. Ito ang tumambad sa Department of Agriculture at Bureau of Customs nang inspeksyonin ng 19 na container van na idiniklara bilang plant-based commodities na dapat ay fried taro stick, sweet potato balls at assorted food items ang laman. Subalit sa resulta ng inspeksyon, tinatayang nagkakahalaga ng 202 million pesos ng mga frozen mackerel at galunggong ang namataan ng dalawang ahensya. Fortunately, nung pagbukas natin, wala na tayong nakitang taro balls, wala na tayong nakitang taro sticks, but actually, mackerel na at saka galunggong, yung rounds cut. Ayon sa BOC, dumating ang shipment sa Manila South Harbor noong January 21 mula sa bansang China. Tiniyak naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na walang tax na nalugi sa pamahalaan sa mga nakumpiskang produkto dahil zero duty kapag ang mga ito ay galing sa China. Yun nga lang, ito ay malinaw na outright smuggling o hindi pagdaan sa tamang proseso ng shipments. So ito sa bagong Anti-Economic Sabotage Act, no? Because yung value is more than 200 million at 10 million lang ang value ay non-bailable na yon. So talagang hahabulin namin ng Bureau of Customs at ng FDA itong mga perpetrators na to at we'll bring them to justice. Siniguro naman ni FDA Director General Samuel Zacate na hindi nila kukonsintihin ng ganitong klaseng modus operandi at kasalukuyan nang nagsasagawa ng mahigpit na pakikipag-ugnayan sa Department of Agriculture at Bureau of Customs upang aksyonan ito. Yung paglabag doon sa normal process natin, binabypass po yung proseso ng atin ng gobyerno at pag ganito po kasi nangyari, isang tantamount also to problema sa ekonomiya ng bansa natin. So now we are working with the Department of Agriculture and the Bureau of Customs. Maybe we have the ongoing po na Memorandum of Agreement. Ayon sa mga otoridad, titiyakin nilang mapananagot ang mga nasa likod ng pagpuslit ng mga kargamento. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinimulan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang pagdinig sa petisyon ng Meralco na itaas ang distribution charge mula 1 peso and 35 centavos per kilowatt hour patungong 1 peso and 68 centavos per kilowatt hour. Katumbas ito ng dagdag na 33 centavos per kilowatt hour na sasaklaw mula ngayong taon hanggang 2029. Dumalo sa unang pagdinig kahapon ang iba't ibang grupo kabilang ang NASICOR at si dating ERC Commissioner Alfredo Non na tutol sa panukala. Samantala, hiwalay pa rin ang petisyong 19 billion peso refund ng Meralco para sa over-recovery mula July 2022 hanggang December 2024. Muling tiniyak ng Department of Transportation o DOTR na hindi isasara at hindi mahihinto ang operasyon ng EDSA busway. Ito ay sa kabila ng gagawing EDSA rehabilitation ng Department of Public Works and Highways o DPWH ngayong buwan ng Marso. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, magkakaroon lang ng adjustment sa daloy ng mga bus kung saan isinasagawa ang mga repair ng DPWH. Kaalinsabay naman ng rehabilitasyon ng EDSA busway, magsasagawa na rin ang DOTR ng rehabilitasyon sa ilang mga istasyon nito. Kahit na po mag-rehab ang EDSA, hindi po isasara ang EDSA busway carousel. No, this will continue operation, pero magkakaroon lang po ng konting mga adjustment sa flow ng ating mga bus, depende kung saan nagtatrabaho ang DPWH. Pinasinayaan na ngayong umaga ang konstruksyon ng Segment 1A ng NLEX C5 North Link Project. Ito ang proyekto ng pagtatayo ng isang elevated expressway na magdudugtong mula Mindanao exit ng NLEX hanggang sa C5 sa Quezon City. Mula sa Valenzuela City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, kailan ba inaasahang matatapos yung NLEX C5 North Link Project? Ella, batay doon sa timeline na nabanggit ng NLEX Corporation,
Yung unang 2 kilometro ng proyekto ay inaasahang matatapos sa susunod na taon o sa first quarter ng 2026. Pero yung kabuuan ng proyekto na umaabot ng higit na 11 kilometers ay wala pang tiyak na timeline kung kailan matatapos at magagamit na ng mga motorista. Ngayong umaga nga ay naisagawa na ang groundbreaking ceremony para simulan ang konstruksyon ng Segment 8.2 Section 1A ng NLEX C5 Interlink Project. Ang target ng proyekto ay makapagtayo ng elevated expressway mula sa Mindanao Avenue Toll Plaza ng NLEX hanggang sa CP Garcia patungong C5 sa Quezon City. Bukas ito sa lahat ng uri ng mga sasakyan 24/7. Sa pamamagitan nito, inaasahang maiibsan ang traffic sa Quirino Avenue, Congressional Avenue at sa EDSA. Kapag natapos ang proyekto, ayon sa NLEX Corporation, maaaring maging 5 minuto hanggang 10 minuto na lang ang biyahe mula Mindanao Toll Plaza hanggang sa C5. Ayon sa NLEX Corporation, sa Valenzuela City ay wala silang issue pagdating sa right-of-way. Pero pagdating sa bahagi ng Quezon City, marami silang kailangang ma-relocate na nasa 18,000 na mga pamilya ang inaasahang tatamaan ng proyekto. Nasa 2.2 billion pesos yung inilaang pondo para matapos itong NLEX C5 Interlink Project. At dito sa area natin sa Mindanao Toll Plaza, nakikita natin na talagang traffic dahil dito nga naglalabasan at pumapasok yung mga malalaking truck. At ayon nga sa NLEX Corporation, kapag natapos itong proyekto, mas mapapabilis yung biyahe ng mga motorista dahil nasa 5 minuto hanggang 10 minuto na lang para makarating sila sa C5. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live mula dito sa Valenzuela City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Mariing pinabulaanan ni Presidential Communications Office Secretary Jay Ruiz ang aligasyon na mayroon siyang nakuhang malaking kontrata sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO bago maupo bilang kalihim ng pangunahing communication arm ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribohok live. Nel, ano yung paliwanag ni Secretary Ruiz sa mga lumabas na aligasyon sa kanya? Yes, Aga, ayon kay Presidential Communications Office o PCO Secretary Jay Ruiz, fake news ang lumabas na balita na umano'y nagmamay-ari siya ng isang media firm na nakakuha ng 206 million pesos na kontrata sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO bago ma-appoint bilang kalihim ng PCO. Ayon kay PCO Secretary Jay Ruiz, wala itong katotohanan. Unang-unang wala nga dokumento yung storya. In the story, it says, I was an authorized representative. Even the document said it. So, all you have to do, SEC, tignan mo sino may-ari, malalaman kung sinong tunay na may-ari nun. So, ngayon, nakapagtataka naman na ngayon gumagawa tayo ng mga reforma, na ngayon gumagawa tayo ng mga pagbabago. On my 8th day, may ganito ng storyang lumalabas. Ano to, demolition job? Fake news ba to? Napilitang magsalita ang kalihim dahil naapektuhan na rin anya ang kanyang pamilya sa issue. Naniniwala si Secretary Ruiz na posibleng may kaugnayan ito sa ginawa niyang reforma sa PCO, kabilang na ang nangyaring courtesy resignation ng mga presidential appointees. Iatras na rin ang kalihim ang planong magsampa ng kaso laban sa mga lumutang na paninira sa kanya. Yan muna ang ating update. Balik sa Aga. Maraming salamat, Nel Mariboho. Patuloy na nakakahuli ng mga pugante ang mga otoridad sa mga sinasalakay na scam hub sa bansa. Sa pinakahuling raid ng PAOK nitong nakaraang linggo, 13 pugante na ang kanilang nakumpirma mula sa bansang China. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Naging taguan ng mga dayuhang pugante ang mga iligal na Pogo Hub sa bansa. Ito ang napansin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa patuloy nilang operasyon sa mga Pogo Hub at Scam Hub sa bansa.
So sa tingin po namin, itong mga Pogo Hubs, salang ginagawa na nilang taguan ng mga wanted persons. Sa pinakahuling raid ng mga otoridad kasama ang LGU sa Pasay City noong isang linggo, nasa 13 Chinese national ang natukoy na pugante o kriminal mula sa 200 at siyam na Chinese na nahuli. Karamihan sa kanila ay kaso ay illegal gambling at fraud sa China. This is not the first time na nakakuha po tayo ng mga wanted persons. Dito sa One Wheels na to, nakakuha tayo ng 13. But in some other raids na ginawa po namin before, nakakakuha kami ng one time 11, then nasundan ng 9, then nasundan ng 6. So halos lahat po ng ni-raid namin ng mga Pogo Hubs, meron pong nakukuha mga wanted persons. Sa tulong ng Law Enforcement Agency ng China, isa-isang sumailalim sa biometrics ang mga dayuhan para matukoy ang kanilang pagkakakilanlan. Karaniwan na kasi sa mga pugante ang pagpapalit ng pangalan kapag pumupunta sa Pilipinas para maitago ang kanilang tunay na pagkatao. Yung kumukuha sila ng mga Philippine-issued IDs, normally ang ginagamit nila yung mga assumed names yung hindi nila mga totoong pangalan. So that's why pag nagkaroon ng biometrics from the embassy o yung galing sa ibang bansa, minsan hindi nagmamatch. Ayon sa PAOK, ang na-verify pa lamang sa ngayon ay ang mga Chinese national. Bukod kasi sa mga Chinese, may nahuli ding iba't ibang lahi gaya ng Vietnamese, Korean, Indonesian, Malaysian, Burmese at Malagasy. Palaisipan naman sa PAOK kung paano nakakapasok sa Pilipinas ang mga pugante, kaya makikipag-ugnayan sila sa Bureau of Immigration tungkol dito. Ngunit hindi rin iniaalis ang posibilidad na nagbabackdoor ang mga ito para makapasok sa bansa. So yun ang question talaga na minsan bothers us kung paano sila nakapasok dito. Kagaya ng sinasabi namin, pwedeng umalis yan sa bansa nila na walang clearance sa kanilang bansa, tapos pumasok din ng palihim dito sa bansa natin na without securing any documentation. Matatanda ang sinalakay ng mga otoridad kasama ang local government unit noong February 26 ang One Wheels condominium sa Pasay City, kung saan nahuli ang 403 dayuhan. Kabilang din sa mga nahuli ang dating torturer, bugaw at driver ng VIP sa Smart Web Technology sa Nasdaq sa Pasay City at Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Sinasabing sangkot sa cryptocurrency scams, love scam at investment scams ang scam hub sa One Wheels condominium. Ito ang pinakamalaking pogo na nahuli ng PAOK ngayong taon simula nang ipatupad ang pogo ban sa bansa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kasalukuyang nagsasagawa ngayon ng pagdinig ang dalawang komite sa Senado kaugnay sa kanselasyon ng Philippine Passport ni dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Dismayado si Senator Risa Hontiveros dahil sa kawalan pa rin ng impormasyon ng hepe ng Intelligence Division ng Bureau of Immigration kaugnay ng pagtakas sa bansa noon ni Alice Guo na sinasabing sangkot sa iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator sa Bamban Tarlac. Mula sa Senado, makibalita tayo kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano yung dahilan ng BI Intel Chief kung bakit wala pa rin silang impormasyon sa pagtakas ni Alice Guo? Yes, aga bukod sa Intelligence Division ay may ibang opisina, partikular na ang Board of Discipline sa Bureau of Immigration ang naatasan sa pag-iimbestiga kung paano nakatakas palabas ng bansa sina Guo Waping alias Alice Guo, Sheila Guo at iba pang mga kasama nito noong nakaraang taon. Ito ang paliwanag ni DI Intelligence Division Chief Fortunato Manahan sa isinasagawang huling pagdinig ng Senado kaugnay nga ng pagkakansela ng pasaporte ni Alice Guo. Nilinaw ni Senator Risa Hontiveros, chairperson ng Senate Subcommittee on Justice, kung may update na
ang mga opisyal ng BI na maaaring sangkot o kasabwat sa pagtakas ni Alice Guo. Ngunit sabi ng BI Intelligence ay itatanong pa nila ito sa Board of Discipline na at wala pa rin siyang impormasyon kaugnay nito. Tinanong rin ng senador kung may alam ito kahit may internal investigation o wala, kung meron bang kinasuhan o wala, o kung meron bang administratively sinanction na o wala. Ngunit wala pa rin naibigay na impormasyon ang BI Intel Chief dahil nga may iba raw aniyang offices na in charge dito. Kinidismaya naman ito ni Senador Ontiveros at sinasabing ito ang paulit-ulit na lamang na tanong at binibigay na impormasyon ng panig ng BI matapos ang 4 na buwan na pag-iimbestiga ay hindi raw ito katanggap-tanggap ayon sa senador. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang pagdinig dito sa pagdinig kaugnay nga sa pagkakansela ng pasaporte ni Alice Guo. Tilinawin lang natin na ang impormasyon na ito na pag-question ni Senador Ontiveros ay sa intelligence or sa chief ng intelligence division ng Bureau of Immigration. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Patuloy ang pakikipag-ugnayan na ginagawa ng Department of Justice sa pamahalaan ng Timor-Leste ukol sa extradition ni dating Congressman Arnulfo Teves Jr. Sa panayam kahapon kay Justice Secretary Boying Remulla, ipiniliwanag nito na ang mga limitasyon sa justice system ng Timor-Leste ang isa sa mga hamon kung bakit hindi pa rin napapabalik ng Pilipinas si Teves. Well, the appeal process in Timor-Leste seems to be endless, but I was assured that we will get news very soon about this matter. Well, they have a very young judicial system. It is not yet mature. We don't really know the limits, and they have no Supreme Court. That's why they're still figuring out a way to make their justice system as sophisticated as ours. Tiniyak naman ng DOJ na patuloy ang kanilang pakikipagnegosasyon sa Timor-Leste at handa rin si Secretary Remulla na bumalik doon upang asikasuhin ang extradition ng napatalsik na mambabatas. Si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. ay nahaharap sa kasong murder dahil sa umano'y pagpaslang kay dating Negros Oriental Governor Roel de Gamo at iba pa noong March 4, 2023. Binawi ng Philippine National Police ang relieving order o kautusang nagtatanggal sa pwesto kay dating Anti-Kidnapping Group Director Police Colonel Elmer Ragay. Inilabas ang naturang kautusan nitong nakaraang linggo na epektibo ng Biyernes, subalit binawi din agad ito ng kaparehong araw. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea, ano yung paliwanag ng PNP dyan? Bakit binawi yung relieving order? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Sa General Orders number 55 na inilabas kahapon March 3, nakasaad na nullified ang pag-aalis sa pwesto kaya Colonel Elmer Ragay noong katapusan ng Pebrero. Ito'y base sa Section 9 Rule 4 ng COMELEC Resolution number 11059 kung saan ipinagbabawal ang pagtanggal at pagpupwesto o kaya naman ay paglilipat ng mga tauhan at opisyal ng PNP sa panahon ng halalan. Sinabi ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, na babalik bilang direktor ng AKG si Colonel Ragay sa kabila ng pagkwestiyon ng Criminal Investigation and Detection Groups sa umano'y rescue operation sa dinukot na 14 na taong kulang na Chinese national sa Taguig noong February 20. Kabilang sa mga iniimbestigahan ng PNP ay kung talagang kasama ang anti-kidnapping group sa operasyon, bakit walang naaresto sa mga suspects at ang katotohanan sa pag-recover sa bata sa bahagi ng Parañaque matapos na iwanan ito ng mga abductors at sa kung talagang nagbayad ito ng ransom. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan.
Arestado ng mga pulis ang 3 individual kabilang ang isang police major na sinasabing chief of police ng Dumalinaw Municipal Police Station sa Zamboanga del Sur. Ito ay matapos na mahulihan ng smuggled na sigarilyo sa Barangay Tipan, Oroquieta City, Misamis Occidental. Ayon sa ulat, naharang sa checkpoint sa Sinakaban, Misamis Occidental ang isang Toyota Innova na kulay silver lulan ang 3 individual at ang nasabing pulis. Subalit sa halip na huminto ay tumakas ang mga ito hanggang sa magsagawa ng pursuit operation ang mga otoridad. Sa bahagi na ng Barangay Tipan, Oroquieta City, Misamis Occidental, naabutan ang mga ito ng mga otoridad. Sa inspeksyon, natagpuan ng mga pulis ang mga pekeng sigarilyo na Astro at Berlin na nagkakahalaga ng 390,000 pesos. Ang 3 nahuli ay maharap sa criminal case bukod pa sa administrative case na kakaharapin ng pulis. Kinumpirma ng Philippine Air Force na isang FA-50 fighter jet ang nawawala pa hanggang sa ngayon matapos mawalan ng komunikasyon habang nagsasagawa ng tactical night operations kagabi. Ayon sa ulat, nawala ng kontak ang nasabing eroplano sa iba pa nitong kasamahan ilang minuto bago makarating sa kanilang target area. Patuloy na sinusubukan ng mga kasamahan nito na alamin ang kinaroroonan ng eroplano, ngunit nabigo sila hanggang makarating sa Mactan, Cebu. Nagsasagawa na ng masusing search operations ang PAF upang matukoy ang kinaroroonan ng jet fighter aircraft. Inilabas na ng Commission on Elections o COMELEC First Division ngayong araw ang desisyon sa disqualification case laban sa mga tulfo. Mula sa Maynila, alamin natin ang update kay Dante Amento live. Dante, ano ang naging desisyon ng COMELEC sa disqualification case ng mga tulfo? Dante? Alright, balikan po natin ang pag-uulat niya ni Dante Amento. Tiniyak ni Senate President Francis Escudero na patuloy na ginagawa ang rules of impeachment na gagamitin sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Ito ay sa kabila ng pangangampanya ng ilang re-electionist senators. Para sa detalye, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Handang tanggapin ni President Francis Escudero ang anumang tulong sa drafting o pagbabalangkas ng rules of impeachment. Ito ang inihayag ng mambabatas sa gitna ng mga rekomendasyon ng ilang senador sa paggawa ng rules, partikular na mga panukalang amyenda para rito. Kabilang na dito ang pagbuo ng subcommittee ni Senador Francis Tolentino, chairperson ng Committee on Rules, habang sinangayunan naman ni Senador Aquilino Coco Pimentel III ang pangunguna dito. Wala ring problema para kay Escudero kung tutulong si Pimentel sa pagbabalangkas ng impeachment rules. Ang huling balita ko ay willing siyang tumulong sa pag-draft ng rules. Na wini-welcome ko ang kanyang alok na tumulong sa pag-draft ng rules. Hindi mahalaga sa akin kung sinong mangunguna o mamumuno dito, pero anuman tulong ay tatanggapin namin at makikipag-ugnayan. Ang aming opisina at ang legal team ng Senado sa kanya, kaugnay sa kanyang mga ideya sa rules. Hindi ko kinakaila. Bar top notcher si Coco, tama siya. Isa siya sa kukonting abogado dito sa Senado. Nauna na rin sinabi ni Pimentel na nakahanda siyang maglaan ng panahon para sa kanilang tungkulin. Bagaman binigyang diin nito na isa rin siyang kandidato sa midterm elections gaya ni Tolentino. Sa kabila nito, sinabi ni Escudero na patuloy na ginagawa ng legal team ng Senado ang drafting ng rules. Ano mang gagawin ng Rules Committee, kausap ang sinumang resource person, it will just supplement whatever is being done already now. At sa dulo, pagsasama-samahin yun, tapos pagdating ng session, i-consolidate at ang magpe-present niyan ay Committee on Rules. So hindi nakakabagal na nangangampanya yung head ng rules? I don't think so because things are moving as we speak. Nakatakdang formal na talakayin at aprubahan ng Senado ang rules of impeachment kapag natipon na ang impeachment court sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa Hunyo. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Muling tinutulan ng Makabayan Bloc lawmakers ang posisyon ni Senate President Francis Escudero na hindi kinakailangan ng special session para talakayin ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Naninindigan ang liderato ng Senado na illegal para sa Senado na mag-convene bilang impeachment court habang nakabreak ang Kongreso. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Nananawagan ang Makabayan Bloc lawmakers sa lahat ng sektor ng lipunan na hingi ng accountability at tanggihan ang anumang pagtatangkang ipagwalang bahala ang impeachment process. Ginawa ng mga ito ang pahayag matapos muling manindigan ni Senate President Francis Escudero na iligal para sa Senado na mag-convene bilang isang impeachment court habang walang sesyon ng Kongreso. Patuloy na umaapela ang mga militanteng mambabatas na agad na magpatawag ng special session para mabuo ang impeachment court. Anila, bawat araw ng pagkaantala, nakikinabang umano ang Duterte camp at nabibigyang daan ang kawalan ng pananagutan. Tanong ni House Assistant Minority Leader Gabriela Partiles Representative Arlene Brosas, bakit hindi maituturing na espesyal ang proseso ng pagpapanagot sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa? Ayon naman kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, nagiging questionable ngayon ang commitment ng administrasyon sa accountability dahil sa pag-aatubiling isulong umano ang impeachment process. Samantala, gumagawa umano ng distraction ng kampo ng mga Duterte upang maialis ang atensyon ng publiko sa issue ng impeachment. Sagot ito ng isang House Deputy Majority Leader sa mga aligasyon ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na diversionary umano ang usapin ng impeachment ng kanyang kapatid na si VP Duterte. Questionable umano ang timing nito sa gitna ng mga aligasyon ng anomalya sa 2025 budget bill. Likewise, distraction din yung ginagawa nila. Kasi nga, hindi pa rin nila nasasagot si Mary Grace Piatos. So, hanap-hanap distraction, hanap-hanap diversion para hindi pag-usapan. Di dumidiskarte pa rin sila. Meron po tayong may Quadcom, may Goodcom. So this is all an inquiry. Meron pong mga naipresenta. Meron pong halos konkreto na mga ebidensya na nandyan as compared to theatrics and distractions na ginagawa nila. We were open to the public as compared yung hindi naman nagsasalita, bigla na lang magsasalita ng ganyan. So, theatrics lang talaga yan. Diversion. To my knowledge, yung issue ng impeachment came first before the issue of the GAA. May mga nakahain ng petisyon kaugnay ng 2025 budget sa Korte Suprema, gayon din sa issue ng impeachment. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Korte Suprema na isa si Attorney Michael Poa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte sa kanyang petition for prohibition laban sa impeachment trial. Si Poa ay dating tagapagsalita ng DepEd at ng Office of the Vice President sa ilalim ni BP Duterte. Noong nakaraang buwan, naghain ang Vice Presidente ng petisyong humihiling ng temporary restraining order upang pigilan ang paglilitis sa Senado na nilagdaan din ng iba pang abogado, kabilang ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naglabas ng impeachment primer ang UP College of Law sa wikang Filipino, Cebuano at Ilocano upang sagutin ang madalas na katanungan tungkol sa impeachment. Inihanda ito ng mga estudyante at alumni ng kolehiyo sa tulong ng Malcolm Foundation upang magbigay ng tamang impormasyon sa publiko. Una nang inilabas ang primer sa Ingles noong nakaraang buwan, kasunod ng impeachment kay VP Sara Duterte noong February 5, 2025 at maaaring makita ito sa UP Law website. Samantala, balikan natin muli ang live report ni Dante Amento hinggil sa inilabas na desisyon ng Commission on Elections ukol sa disqualification case na inihain laban sa magkakapatid na Tulfo. Yes, Dante, ano ba ang naging desisyon ng COMELEC sa disqualification case ng mga Tulfo? Magandang tanghali, Ella.
Actually, ngayon lang natin natanggap yung desisyon ng COMELEC First Division dito nga sa disqualification case na isinampa ng isang abogado laban sa ilang pamilya Tulfo. Dismiss yung desisyon ng First Division ng COMELEC dito sa petisyon na kumukwestiyon nga dahil sa umano'y paglabag ng Tulfo clan dito sa anti-political dynasty na nakasaad sa konstitusyon. Kabilang din sa kanilang ground na binabanggit ay yung citizenship di umano nitong mga pamilya Tulfo na may question din. Ayon dito sa desisyon ng COMELEC, 6 na pages lang naman ito. Ang una nilang tinignan dito ay insufficient in form. Ibig sabihin, kulang yung petisyon ng mga attachment. Partikular na binanggit dito ng COMELEC ay wala kasing naka-attach doon sa petisyon na COC partikular ni ACT-CIS Representative Erwin Tulfo na isa sa mga respondent. Ang sinasabi dito ng COMELEC, crucial o mahalaga kasi na dapat naka-attach yung COC doon sa petisyon. Pangalawang sinabi dito ng COMELEC, hindi rin na-impormahan yata itong hindi na-impormahan ang mga respondent, yung mga Tulfo dito sa inihain ng reklamo nitong petitioner. So yung dalawang ground lang ang binanggit ng COMELEC kung kaya't kanilang dinismiss itong disqualification case laban dito sa mga Tulfo. Ayon naman kay Chairman George Erwin Garcia, pwede pa namang muling i-file o i-refile itong petisyon laban sa mga Tulfo sa katunayan, pwede yang i-file dito sa COMELEC hanggat hindi sila napoproklama. Ibig sabihin, kung sila man ay mananalo sa darating na eleksyon, basta hindi sila may poproklama, ay pwede pa silang filean ng disqualification case dito sa Commission on Elections. Sa ngayon, ay ating pagsisikapin na kumuha ng reaksyon naman mula doon sa mga respondent o sa mga pamilya ng mga Tulfo. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Dante, bukod dito sa dinismiss na disqualification case laban sa magkakapatid na Tulfo, mayroon pa bang ibang pending petition sa kanilang kandidatura na kailangan pang resolbahin ng COMELEC? Yes, Ella, meron pang isang disqualification case nito, Ella, at nairaffle na raw ito. Napunta rin sa kaparehong division sa First Division. Ito naman ay inihain ng isang Bertini Causing, isang dating tumatakbo rin actually. Dating tumatakbo sa ng pagkasenador itong petitioner, pero hindi nga siya pinayagan ng COMELEC. Idineklara siyang nuisance. So ngayon pending pa itong isang disqualification case dito sa First Division at batay sa ating nabasang dokumento, 5 mga argumento yung kanyang iprinisinta doon, kabilang na ang citizenship, yung conviction ni sinasabing conviction ni ACT-CIS Representative Erwin Tulfo sa kasong libel, at mayroon din doon pa siyang 3 pa ibang mga grounds na binabanggit ang petitioner na si Causing. So abangan natin, Ella, kung kailan madesisyonan. Ang sinabi naman dito ng COMELEC, basta lahat ng mga disqualification case, lalo na kung iyan ay national candidate tulad ng ni Congressman Erwin Tulfo, ay madesisyonan nila bago pa magkakaroon ng eleksyon sa May 12, 2025. Ella. Alright, maraming salamat, Dante Amento. Niyanig ng magnitude 5.4 na lindol ang Davao del Sur bandang 9:42 AM ngayong Martes, March 4. Naramdaman ang pinakamalakas na pagyanig o intensity 5 sa Matanao at Magsaysay. Kasunod nito, agad ding nagsuspindi ng pasok sa lahat ng pasok sa paaralan at mga opisina sa bayan ng Magsaysay para sa gagawing assessment sa pinsalang dulot ng malakas na pagyanig. Maliban sa Matanao at Magsaysay, naramdaman ang pag-uga ng lupa sa Kidapawan City, Cotabato, Malungon, Sarangani, Tampakan at Tupi, South Cotabato. Intensity 3 sa Magpet, Cotabato, Davao City, Davao del Sur, General Santos City, Banga, South Cotabato at President Quirino at
Columbio sa Sultan Kudarat. Intensity 2 sa Pikit, Cotabato, Jose Abad Santos sa Davao Occidental, Kiamba, Sarangani, Soralia, Norala, Santo Niño at Tiboli, South Cotabato, Lambayong at Isulan, Sultan Kudarat. Habang nasa Intensity 1 sa Davao o sa Don Marcelino, Davao Occidental, Nabunturan, Davao de Oro, Lake Cebu, South Cotabato, Esperanza, Calamansig at Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Nagsagawa ng water sampling ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS sa tubig mula sa Bulkang Taal noong February 19. Gamit ang remotely piloted aircraft, kinabitan ito ng sensor para makuha ang temperatura ng lawa. Kumuha din sila ng water sample mula sa main crater ng Taal Volcano na nakatakda namang isailalim sa geochemical analysis para malaman kung ano na ang kasalukuyang komposisyon nito. Ipinagutos ni US President Donald Trump ang pagpapahinto sa lahat ng tulong militar para sa Ukraine matapos ang mainit na pagtatalo nila ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ayon sa isang opisyal sa White House. Nais umanong tiyakin ni Trump na ang tulong ng Amerika ay nakatutulong sa kapayapaan kasabay ng pagpuna niya kay Zelensky dahil sa kakulangan anya nito ng pasasalamat. Gayunpaman, hindi pa rin isinasara ni Trump ang posibilidad na maituloy pa rin ang kasunduan sa pagmimina ng mineral sa Ukraine para sa mga mamumuhunang Amerikano. Inaasahang magbibigay ang US President ng update tungkol dito sa kanyang talumpati sa Kongreso sa Martes ng gabi. Hanggang sa buwan na lamang ng Mayo ngayong taon, magagamit ang video call service na Skype. Sa isang anunsyo sa X, sinabi ng Microsoft na maaaring mapanatili ng mga user ang kanilang Skype contact sa pamamagitan ng pag-sign in sa Microsoft Teams ng kanilang existing account. Naging popular sa buong mundo ang Skype. Noong taong 2023, ang kauna-unahang kumpanya na may libreng computer-to-computer call. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 119, versikulo 143 na nagsasabi, "Kabagabagan at kahirapan ay humawak sa akin, gayunmay ang mga utos mo'y aking kaaliwan." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita sa admang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.